walang tigil ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bunsod pa rin yan ng habagat. Live mula sa EDSA, Guadalupe. Nasa frontline ng balitang yan, si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, hanggang kailan pa natin mararanasan itong maulang panahon? Yes, Cheryl, magpapatuloy pa nga yung ating mga ulang panahon ngayong weekend at sa mga susunod pang mga araw dahil aktibo po yung ating habagat. Nandito tayo sa EDSA Guadalupe. Medyo mahina na yung pag-ulan dito, mga paambon-ambon na lang. Pero kaninang tanghali, pahapon, is nagkaroon pa tayo ng mga malawakang thunderstorms na kung saan umabot pa sa orange ang rainfall warning advisory ng Pag-asa para dito sa Metro Manila. Ngayon, ibinaba na po yan sa yellow at maging sa areas po ng ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Bulacan, Bataan at ilang bahagi ng Zambales ay meron pa rin tayong yellow rainfall warning. Yung itaas na bahagi ng Zambales, meron pa tayong orange rainfall warning advisory dyan ng Pag-asa. Ito pong rainfall advisory ng Pag-asa o yung rainfall warning ng Pag-asa ay yung nagbabago every 3 hours. Kaya kailangan natin i-check yan sa Pag-asa or i-check sa kanilang panahon para updated tayo sa ating rainfall warning. At yung ating mga pag-ulan nga, magpapatuloy pa sa mga susunod na araw dahil sa aktibo yung ating habagat. At yung ating tinatawag na monsoonal trough, yung itaas na bahagi ng ating bansa na nakakabit doon sa ating intertropical convergence zone, yan po ang nagpapalakas yung ating habagat kahit wala tayong bagyo. So dumadaloy dyan yung ating hanging habagat, tumatawid sa ating bansa, kaya po nagiging maulan yung ating panahon at nagkakaroon nga tayo ng siyam-siyam o halos walang tigil na pag-ulan. Naliban dyan, meron tayong binabantayang low pressure area na kung saan dyan nga nabuo doon sa ating monsoonal trough. At wala naman po yung direktang epekto sa atin, mababang chance ang maging bagyo at lalayo rin po sa ating area of responsibility. Pero sa mga susunod na araw, posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa hilagang bahagi ng Luzon, kasama dyan ang Ilocos Region, maging dito po sa area ng La Union at Pangasinan. Meron din tayong mga posibleng pag-ulan at thunderstorms sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, maging ang Abra, Benguet, kasama din po dyan ang Baguio City. Yung mga areas po na mabubundok, mag-ingat po tayo dyan dahil saturated yung ating mga lupa, puno po yan ng tubig, kaya mataas ang tsansa ng mga flash floods and landslide. Samantalang, meron din tayong posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa mga laking bahagi po ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Maging dito sa Metro Manila ngayong weekend at posible pang lumakas yung ating habagat mula Lunes hanggang Tuesday. Mas lalawak pa po at lalakas yung ating habagat sa Tuesday, sa Lunes hanggang sa Tuesday. Meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon, maging po sa areas ng Mimaropa. Ang area naman ng Visayas at Mindanao, maliwalas po ang panahon natin dyan. Sa katunayan, may kainitan pa sa area ng Mindanao at kung may mga pag-ulan tayo dyan, ito yung mga pulo-pulo lamang o yung mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat dyan dahil malakas din po ang ating mga pag-ulan kapag meron tayong thunderstorms. Cheryl? Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.